Mark chapter 10, verse 32 to 34. Marcos Kapitulo 10, versikulo 32 hanggang 34. Ang title dito sa app na ginagamit ko, which is YouVersion Bible app, you can download it as well. It's for free. And you can download a lot of versions. So, pwede sa Tagalog, pwede sa English, pwede sa KJV, pwede sa ESV, NIV, NLT, or easy. Ayun yung version, easy. Yun yung mga suggested na version. Suggested ko. Kasi yun yung mga binabasa ko sa ngayon. Anyways, yung title dito sa Bible app is Ipinahayag muli ni Jesus ang kanyang kamatayan. Kamatayan and resurrection to. Pagkabuhay, mangag muli. Tagalog ba yun? Mangag muli. Anyways, may parallel verses siya sa Matthew chapter 20 verse 17 to 19 and Luke chapter 18 verse 31 to 34. So, pero gusto ko lang pangunahan bago natin basahin. Paulit-ulit sinishare, pinapaliwanag ng Panginoon yung mangyayari sa Kanya. Even Isaiah chapter 53 already foretold it. But the disciples are unable to fully understand it. And they are unable to fully believe it 100%. Up until, kasi, nung nahuli si Jesus, nag-scatter sila, nagpulasan, nagtakbuhan, naglayuan. A believer, a true believer, genuinely, truthfully, sincerely believing in our Lord Jesus Christ back then, kung totoo yun, talagang will go with Him to the death. Kaya lang, na-realize ko, the reason why they are unbelievers back then, because it has a purpose. It has a purpose. So para sa akin yung purpose, at least para po sa akin, is it is necessary. Because the Bible, the Word of God will not reach us if the apostles died with our Lord Jesus Christ back then. So it is necessary in God's plan for the disciples turned apostles, for the 12 disciples turned apostles to scatter. Pero may isa doon na hindi nag-scatter. Si John the Beloved. Yung nagsulat ng the Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John, and nagsulat ng Revelation. He remained in his state. But he didn't die with our Lord Jesus Christ in the cross. He just observed and be with God and has compassion with God. Broken-hearted imagine mo, ikaw yung disciple sa, nakaramdam ka ng kakaibang pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga, John the Beloved tawag sa kanya. Pero wala namang favoritism doon. Pero, yun nga, kasi, bigyan ko yung example. Hindi ko nakasama ng matagal yung father ko. Kasi nagkahiwalay sila ng mother ko. So, kasal sila. Pero they got separated. Abusive yung father ko, alcoholic, binubugbog din yung mother ko. So, umabot sa point, 7 years old ako. Not only that, yung panganay naming kapatid, nasa 18 or 21 na. Ibig sabihin, matagal na silang nagsasama bago sila maghiwalay. Ngayon, nung 7 years old ako, 5 years old yung bunso kong kapatid, si Von. Naghiwalay sila. Since then, 7 years old ako, 5 years old yung kapatid ko si Von, hindi na namin nakasama yung father ko. There was a time na binibisita ko siya at least twice or thrice. That there was a time na tumira din ako sa lola ko, which is nandun yung father ko, for about a year. Kasi nga, ginugulpi naman ako ng kuya ko. So, hindi ako naka-experience ng father's love. Hindi talaga. Although, yung mga kapatid ko, tapos yung mama ko sometimes, nasasabi sa akin na favorite ako nung tatay ko. Kasi nga, junior ako. So, ginawa niya akong junior. So, lumaki ako na thinking na mahal ako ng tatay ko. Although, nung una, hindi ko naiintindihan ba't sila naghihiwalay, then nung lumalaki ako, na-realize ko, yun nga, dahil nga, alcoholic yung father ko, and he died alone. Asking for a cup of coffee. Before he died, he asked for a cup of coffee sa isang store kung saan siya umiinom madalas. And then, binalitaan na lang kami na wala na yung father ko. Well, why am I sharing this? When the people around me told me that my father loves me, tumatak sa akin niya. So, wala akong galit nga eh.
sa father ko eh. Even though, nalaman ko, nung 38 years old ako, papunta, malapit na. Actually, pa 39 na ako noon kasi, December yun eh. So, February birthday ko eh. So, tumira ako sa kuya ko for about 1 month. And then yun nga, naglabas ako ng sama ng loob ko noon. And then nakwento niya. Tapos sinisisi ko yung kuya ko noon. Tapos nakwento niya, alam mo ba yung kuya natin? Kasi sumunod siya sa panganay namin eh. Pero isang taon lang yung pagitan nilang dalawa. Nung kuya ko na nagpaaral sa akin before, tapos di ko nga na-appreciate yung pagpapaaral niya kasi nagbulak-bulang din ako. Tapos yung kuya kong bumububog sa akin. Isang taon lang yung pagitan nila. Kinuwento sa akin ng kuya ko, alam ba si Kuya Michael natin? Nung araw, nung wala pa kayo, wala pa Ate Joy mo, tsaka wala pa Ate Olga mo. Nung kaming dalawa pa lang, si Kuya Michael mo, ang binubugbog ni Papa. Nag-sink in. Kaya pala kami yung punching bag niya. Ni Von. Ako, tsaka si Von, yung naging punching bag niya. Tapos sometimes si Ate Olga. Hindi ko lang nakitang sinakta niya si Ate Joy. Pero si Ate Olga, ba natutulog, sinipa niya, tinadyakan niya. Gusto kong sumuntok nung time na yun. Kaya lang, ang liit ko pa nun. Natutulog at si Ate Olga ko maliit. As in, meron siyang, hindi siya dwarf, pero parang normal siya na bata. So, hindi maliit yung, pero maliit siya. Pero yun yan, tutulog. Tapos, out of nowhere, pag uwi, biglang tinadyakan ng malakas. Yung puso ko nun, durog. Gusto ko suntukin. Kaso, nung time na yun, pag sumuntok ako, wala rin, di naman siya tatablan. Tapos, mabubugbog din ako. Ganon yung mga burdens na pinagdaanan ko nun. Kaya lang, Satan used it for me to hate my brother. Hindi ko na-realize, hindi ko tinanong sarili ko, ba't nga ba kami ginugulpi nito? Siya din pala naging punching bag ng father namin. So, yung father namin, umabot sa ganong sitwasyon, hindi ko alam kung yung father namin, naging punching bag din ng grandfather ko. So, hindi ko na alam yung story na yun. But anyways, I love my father, even though I hate my brother, but I didn't know that the reason why my brother beats us when we're younger is because of my father. Kaya nung nagkahiwalay sila, wala na yung father ko, yung kuya ko na yung tumatayong lalaki doon sa bahay namin dito sa Bukawi, sa Bambang. Parang yun yung opportunity niya na nagantihan niya kami. So, nung unconditional love ni Lord, doon ko na-realize na sisi sa kuya ko eh. Nasira ko yung sarili kong buhay. Mali. Sablay. I trusted my heart, I trusted my thoughts, and my thoughts has been fed by Satan with hatred and anger and animosity and resentment, even to my mother. Because yung resentment ko sa mother ko, nakikita mo, ginugulpi kami, wala kang ginagawa. Hindi mo man lang kami ialis dito. Or di mo man lang palayasin yan. Yun yung mindset ko before. Tapos lumaki akong may galit sa mother ko, lumaki akong may galit sa kuya ko, lumaki akong wala akong tiwala sa kahit sinong matanda. Even sa mga teachers ko. Wala akong tiwala. Lumaki akong ganun. So, nasira ko yung sarili kong buhay because of wrong mindset that Satan fed me. So, 8 minutes na, hindi pa ako nagsisimula magbasa. So, kung bakit ko na-share yun is yung kay John the Beloved na nagstay siya ron. Kahit na hinuli si Jesus, sinundan niya, tapos even up till do sa nakapako na si Jesus sa krus, nandun siya. While the other apostles aren't there. So, kung bakit ko na-share yun is, mahal ko yung father ko because kahit hindi galing sa father ko, nakaramdam ako ng pagmamahal, ng comfort, na mahal ako ng father ko. Even though, para sinisisi ko pa nga yung mother ko nun eh. Mahal ako ng father ko, hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng father ko because of you eh. Ganun kalala yung mindset ko before. Napaka-evil and wicked ko. Bro, sis, napakasama akong tao. I've done a lot of worse things to my mother. I've said a lot of worse things. Sa ex ko, grabe ako magsalita. Grabe yung verbal abuse. Physical abuse dun sa ex ko twice. Nasunto ko isang beses na ano ko ng isang tigas na bagay. Na dunggol. Pero yung punch ko na isang beses, nagmarka yun eh. Nagkaroon ng pasa dito. the exact thing that I don't want to do
to a woman to hurt someone because I was beaten up by my older brother. That's someone that I loved before, nagawa ko. Ganun ka-worse yun. Aside from verbal abuse. So this is not a confession kasi nasabi ko na naman na to. Pero ganun ako kalala. Ganun ako kalala. Ay mas marami pa akong malalang bagay na nagawa. Kung bakit ako in love, kung tingin mo hipokrito ako, it's okay lang yun. Kasi hindi mo ako kilala. Pero pagka nakilala mo ako noon, from 7 years old to 38 years old ako, kasi nung 7 years old ako, sa elementary, pag may nakikita akong binubuli, halimbawa kaibigan ko, ito papayat pa ito, pero dito aatras sa suntukan. Oo. Lahat ng maipapalo ko sa'yo, papalo ko sa'yo. Dahil lahat ng pwedeng ipalo sa akin ng kuya ko, ipinalo sa akin. Bali sa akin yung map, yung old school na map, na kahoy, na ganyan kataba, bali sa likod ko yun. So, kumbaga, kung suntukan na suntukan lang, magkakasing laki lang tayo eh. Sumusuntok sa akin, tumatadyak sa akin. Pumapalo ng sinturon sa akin sa mukha. Mas malaki sa inyo eh. Ba't ako matatakot sa inyo? Ganun yung mindset ko before. Eh, galit na galit ako sa bully noon. Kasi feeling ko sa bahay namin, nabubully ako. Pati yung bunso kong kapatid. Pati yung ate ko. Kaya napakabasagolero ko noon. May one time, makikipag-away ako sa kapitbahay namin, may anak na ako nito. Yung asawa ko, ex pala. Di pala kami kasal, tapos hiwalay kami. Yung ex ko, humarang yun. Hindi ko man lang na-realize, tinataya niya yung buhay niya para sa akin before. Kasi talagang mag-aabot kami. Mas malaki sa akin yung kaanuhan ko eh. Kapitbahay ko eh. Sobra. Tapos yung bagong panganak yung anak ko, nag-share na ng buhay niya. No? Nung bagong panganak yung anak ko, as in, wala pang 1 taon, nagtatalo kami ng mother ko noon. Nagsasagutan kami sa bahay namin sa Bambang. Sasagutan kami. Tapos nagkakasigawan na. Tapos nasasabihan ko na, namumura ko na yung mother ko noon. Namumura ko na yung mother ko. Tapos yung kuya ko na nasa taas. Baba siya, baba. Tapos bigla ako sinuntok. Ano na ako noon? 21 na. Sumabog na ako noon. Hindi po to yabang Wala rin naman po nangyari. More on verbal lang. Nung sinuntok niya ako, takbo pa siya sa taas. Sa pakiramdam ko, may kukunin pa. Habi ko, laki-laki mo pa rin sa akin eh. Kasi 5'6 lang ako, siya nasa 5'11. 5'11. Noong time na yung batak din ako sa trabaho, siya batak din sa trabaho. So as in, nagbubuhat din talaga ako nun. As papayat-payat ako, pero nakakabuhat talaga ako ng time na yun. Mas malakas yung resistensya ko kasi at basketball player ako dati. Anyways, nung sinuntok niya ako, tumakbo siya, labas ako. Yung mother ko, inawat ako, huwag mo ako awatin. Yun nga, sumuntok sa akin, ako awatin mo, di labas ako. Inamon ko sa labas. Marami akong witness nun. Ilan yung kapitbahay namin naglabasan. Inamon ko sa labas, tara dito, mura. Laki-laki mo na, kukuha ka pa ng gamit. Dito tayo para akita ng mga tao, hindi yung tago kang, manakit. Ganon yung mga salita ko na. Hindi yung sasaktan mo kami, tago, dito sa gitna ng kalsada. Kapitbahay namin, tita ko, kapitbahay namin, kaibigan ko, teacher namin yung isang kapitbahay ko. Papalibutan kami. Nasisigaw ako doon. Naawat nila ako. Kasi pagka lumabas siya noon, bulok na, baluktot na pag-iisip ko. Pag lumabas ka dito, pag hindi ikaw nagpantay pa, magpapantay pa ako. Ganun. Bagong panganak yung wala pang 1 taon yung anak ko nun. So, ganun ka-twisted yung utak ko. Because of hatred. Because of hatred and because of self-centeredness. Na ako lang yung tama, ako lang yung masusunod. Wala akong pakialam sa kahit sinong nasa paligid ko. Wala akong pakialam sa anak ko noong time na yun. Wala akong pakialam sa ex ko noong time na yun. Even though yung pagmamahala namin is napakainit nun, which is wrong. Kasi sexual immorality because we're not married. Haba So, kung bakit ko na-share yun is nagpulasan lahat ng disciples. Even though pa ulit-ulit sinasabi ni Jesus yung mangyayari sa kanya, wala silang tiwala. Nagkaroon lang sila ng full trust and belief. Tinayuan lang nila yung faith nila hanggang sa mamatay sila. As in, buhay na nila kapalit. Hindi kami babaluktot, hindi kami tatakbo, hindi kami matatakot na. Kasi totoo to.
Kasi nakita namin siya. Nalaman namin, nakita ni John the Beloved na pako, bro, in-spear sa tagiliran, bro. Patay. Patay si Jesus. Tapos nabuhay after 3 days. Alam nilang patay. Nakita, ang daming witnesses patay. And sa Roman Empire, minimake sure nilang patay. Babaliin pa nila yung tuhod. Just to make sure na patay yung pinako nila sa krus. And yun yung pinaka-shameful way to go. Meaning to go, mamatay sa ganung paraan. Kahiyahiyang mamatay sa krus. Kasi ibig sabihin, binabandera ka na wala kang napakasama mo, karapat dapat kang ipakita sa mga taong mamatay ng ganyan. And the centurion made sure, in-spear sa tagiliran si Jesus, by lumabas na tubig at dugo magkahalo. May scientific explanation ngayon mga doktor doon na he is definitely dead. 100%. And when he rose after 3 days, nagpakita siya sa mga disciples, sa babae nga muna eh. Yung babae nun is not a credible witness. Nung time na yon, hindi equal ang status ng babae sa lalaki before. Nung time na yon. Hindi katanggap-tanggap sa kanilang witness ang hindi credible or hindi acceptable ang testimony ng isang babae. It will not stand in court back then. Pero nagpakita ang Panginoon sa babae muna. And sumunod mga disciples, and then for 40 days, 40 more days. So 3 days after he died, our Lord Jesus Christ died. He rose again after 3 days, and then 40 days, our Lord Jesus Christ stayed and showed himself to over 500 eyewitnesses, including na po doon yung apostles. Over 500. So, ganun karami. So, that's the reason why the gospel spread quickly. Even Nero wants to execute the Christians nung lumalaganap na. Ang kulit pa ni Apostle Paul. Dating persecutor ng mga Christians. Nung na-encounter niya si Lord, yun yung encounter na mahirap. Na kahit pitpitin mo, yung gilitan mo ng leeg, tatayuan. And marami sa Africa, tinatayuan. Tapatayin ng mga Muslim. Ganun talaga. Ito we will rejoice. We will meet our Creator. So be it. We will not denounce that our Lord Jesus Christ is our Lord and God and one and only Savior. If this is our last time here on earth, so be it. Gilitan nyo na leg ko. Barilin nyo na ako sa ulo. Tinayuan ng mga African, mga Christians sa Africa. So ano ibig ko sabihin? Kung bakit ko sinashare to? Unbelievers pa yung mga disciples back then. Ang malupit, naglalakad kasama nila ang Panginoon. Ang malupit, feeding the 5,000, feeding the 4,000, walking on water, healing the paralytic man, healing the bleeding woman, healing synagogue administrator's daughter, Talita Kumi, and calming the storm. Ano pa? Yung withered hand, tinagaling. What I mean is, a lot of miracles. Kaya alam ng Panginoon, yung miracle sa to, may tamang tao. Papakita ko yung miracle ko sa tamang tao. Kasi alam ko magpo-prosper to. Kita niya yung mangyayari. Kaya hindi siya nagmi-miracle sa lahat ng tao. Doon lang siya nagpapakita ng miracles doon sa mga tao na alam niya na sa plano niya na may prutas o magbubunga. Kasi kahit yung goats, kahit pakitaan mo ng ilang miracles yan, goats pa rin yan. And alam ng Diyos sa simula pa lang, alam niya na kung sino yung goat, kung sino yung sheep, kung sino yung lost sheep. Yung lost sheep, mapupunta lang tong lost sheep sa flock of sheep.
Ang lost sheep, hindi yan magiging goat. Hindi kailanman. Yung lost sheep, yan yung mga gone astray. Yung sheep, yan yung nakarinig na at naunawaan na ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos na si JB walang magagawa para bigyan ng buhay ang sarili niya ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kung hindi, si JB kaya lang bigyan ng sarili niya ng buhay na walang hanggan kasama si Satan. Ayaw ni JB mapunta sa impyerno. Kasi nakatikim na si JB ng impyerno dito sa lupa. Alin yun? Anxiety, stress, depression, anger, hatred, envy, jealousy, sorrow, sadness, madness. JB gone crazy before. My mind keeps running, keeps thinking. And there was a time I was about to unalive my older brother. Nung kumikita ako ng pera, unang mindset ko, magkano nga ba hire sa assassin? Pinagtawanan nga lang ako ng mga kausap ko kainuman ko nun. Iyak ako nun, no? Ginaganyan na lang ako. Kasi umiiyak ako, mahagulgul ako. Naalala ko pa yun. Si paring Joseph sa Sari Manok before. Tapos si Sarge, tsaka si paring Nelson. Kainuman ko nun. Tapos nag-share ako doon sa burden ko doon sa kapatid ko. Tapos sabi ko, gusto ko nga ipapatay. Tapos tinanong, magkano? Sarge, sundalo. Kano nga ba? Ito sabi sa akin ni Sarge. Sige, may kakilala ako. Kaso, pagka hinire natin yun, pati ikaw papatayin. Sabi ko, bakit? Para hindi ka mag-chuchu. Alam kong hindi, kumbaga sinasabi niya lang yun sa akin ng time na yun. Para i-deflect yung thinking na yun. Imagine mo, umabot ako sa point na gusto ko ipapatay yung kuya ko. Para mawala lang sa buhay ko. Napaka-wicked ng utak ko, di ba? Napakasama. Hindi ko pa nakakwento sa kanya to. Pero, na ako doon. Change of mind na ako doon. Metanoia na. Pinagsisiyan ko. I mean, I changed my mind na ba't ko nga ba naisip yun, Lord? Napakasama ng ugali ko talaga. Grabe yung utak ko. Grabe kalala. Grabe. Anyways, babasa na po ako 22 minutes na. Inuna muna yung chismis no? Bahala kayo dyan. Wala naman nanonood kaya all goods lang ako kumbaga kahit ikuwento ko pa yung pinakamasama kong pag-uugali. Wala namang makikinig. Kaya kampante lang. 32. Habang naglalakad sila papuntang Jerusalem, nauna sa kanila si Jesus. Kinakabahan ang mga alagad niya at natatakot naman ang iba pang sumusunod sa kanila. Ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at muli niyang sinabi kung ano ang mangyayari sa kanya. 33. Makinig kayo, pupunta tayo sa Jerusalem at ang anak ng tao, which is referring to himself, at ang anak ng tao, Son of Man, ay ipagkakanulo, will be betrayed. Ipagkakanulo sa mga namamahalang pari, to the Pharisees, at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. 34, iinsulto nila siya, duduroan, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. Halos ini-explain niya yung buong Isaiah 53 dito. Kaya hindi matanggap nung mga disciples is because alam nilang siya yung Messiah. Tapos pagka namatay siya, hanap na naman kaming panibagong Messiah. Alam namin ikaw Kaya lang yung divinity niya, hindi pa ganong reveal sa kanila. Glimpse. Kumbaga parang, my sheep hear my voice, but my sheep is hearing my voice, but I'm too far from them. So if you're hearing the voice of God, you need to be closer to Him. So you need to be in the Word. If you're already hearing the Word of God, alright, parang ganito yung mga signs na naririnig mo yung Diyos. Lalo pagka-agnostic ka. Kasi agnostic, hindi meaning goat na yon. Yung atheist, hindi meaning goat na yon. For me, share ko lang po, for me, who is the goat? Kaya lang hindi ko makikilala. Pero ito yung idea ko kung sino yung goat. Yung taong sa huling hininga ng kanyang buhay, let's say 10 seconds or 5 seconds, ang pinoprofess niya, hindi ikaw ang Diyos, hindi mo ko kayang bigyan ng buhay na walang hanggan,
mamamatay ako at tapos na to. Or, ang sarili ko ang Diyos, hindi ikaw. Goat yun. Bakit? Ibig sabihin sa impyerno punta. Bakit? Hindi nailigtas ng tagapagligtas. Kasi hindi pinayagan ng tagapagligtas, inailigtas siya. So, yung mga tao na yon, which is hindi natin makikilala, dahil Diyos lamang ang nakakaalam kung anong tumatakbo sa isip nila at sa puso nila ng huling 10 segundo. Or kung ilang segundo man yung natitira, at ang kino-confess nila, hindi ikaw ang Diyos ko, sarili ko Diyos ko, or hindi totoong may langit at lupa, ang pagkatapos nito, kawalan na, or katapusan na. And, kung titignan nyo, sino may benefit? Si Satan. Pagka ang isang tao hindi naniniwala na ililigtas siya ng tagapagligtas at ililigtas niya yung sarili niya, panalo si Satan. Pagka ang isang tao hindi naniniwala na may impyerno at may langit at naniniwala pa rin sa sarili niya, panalo pa rin si Satan. Which means, eternal anxiety, depression, anger, stress, at lahat ito sinabi ko kanina. Yun yung datdatnan ng isang taong pupunta sa impyerno. Kasi ang pangako ng Panginoon sa langit, eternal peace, eternal joy, eternal happiness, eternal no more pain, eternally, no physical pain, eternally, no emotional pain, eternally, eternal light, and eternal life with Him in heaven. So lahat ng positive nasa Panginoon. Kaya may hell is for us to see the contrast and the importance of heaven. Because Satan doesn't know the importance of heaven and he wants to go against God to take over heaven. Satan wants to be God. And Satan doesn't know the consequence of going against God before, or I must show it to you. You'll be in hell. You'll be in hell. And you will drag all the people that you will be able to bring with you. And I will call them goats. And the goats will be on my left hand, and the sheep will be on my right hand. And I will raise the sheep unto heaven, and I will cast the goats unto hell. Alright. So, tuloy ko na po. 34, last verse. 27 minutes. Actually, nabasa na pala natin. Iinsultuhin nila siya, duduraan, hagupitin at papatayin, ngunit muli siyang mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. So, sinare ulit ni Lord. Paulit-ulit itong sinishare ni Lord. Ultimo sa Last Supper, pinaliwanag ulit ito ni Lord. So, not until the disciples, the apostles, encountered our Lord Jesus Christ, who He truly is, 100% man and 100% God, and they encountered Him, that's the point, that's the time that they put their full trust in Him, all chips, all in. Bet. I mean, not bet na sugala. I mean, hindi namin kayang talikuran, bro. Ay, tusok mo na lang sa amin yung spear mo na yan. Hindi. Kasi we rather lose our life here on earth, that we know it is temporary, than we lose our eternal life with God in heaven to be conformed to this world. Just to be conformed to this world. Sabi nga ni Apostle Paul, Hebrews chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hindi ko maalala yung last part ng verses, pero patungkol din yun sa Panginoon. So anyways, so napahaba ko, 29 minutes parang yung kanina. So mahaba naman, nagets nyo naman siguro. Kung hindi nyo nagets, basahin nyo lang po ulit. So papakawalan ko na kayo para hindi mag-reach ng 30 minutes. So God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow for another Bible reading sa ASD. Bye for now.